Yun, what's up mga master, mga idol. Hindi ko na pagtatagalin. Gagawa ako ng trap para sa mga gustong matuto mag-trap. So ito ang video para sa inyo. So unang-una, kung magagawa kayo ng trap ay do it your own risk. Ito ay hindi para i-encourage kayo manilo, hindi, para din kayo magkaroon ng kalaman. Kasi isang uri ito ng survival skill yung paggagawa ng trap. Malay nyo syempre mapadpad kayo sa bundok, sa gubat na hindi inaasahan. Meron tayong alam kahit paano na magiging survival skill natin para makakuha tayo na pwede natin makain. Alright, mga idolo. Tsaka kung magagawa kayo nito, siguraduhin nyo yung spot na walang masyadong bahay, malayo sa mga kabahayan, kasi mahuli nyo yung manok ng kapitbahay. Yari tayo dyan. Alright, simulan na natin. Unang-una, hahanap tayo ng spot yung pwedeng pagdaanan ng tinatarget natin. Pugo man yan, wild bird, labuyo, hanap tayo ng magandang lugar. So ito yung napili ko dahil una may ginawa na akong trap doon. So ang karugtong niyan dito, syempre pag meron doon dapat meron din dito, para kung mapadpad siya sa spot na to, sigurado madadali natin. Alright mga idolo, unang-una kailangan mo ng line sa paggawa ng trap. So, dahil wala tayong itak, ang daladala lang natin ay line ay mano-mano lang. Dahil dito natin naisipan magkabit, dahil gusto natin dugtungan natin yung isang silot natin dito, kailangan humanap tayo ng pwede natin maging baligwasan, yung ating umiigkas. So kung wala kang makitang baligwasan na pwede mong gamitin, pwede kang magtusok, pero may nakita na ako dito. So ito yung napili natin mga idolo. Ayan, buhay na halaman para matagal gamitin, kasi pag tuyo mabilis magiging ano yun, lulutong. Kaya mas maganda buhay. Hindi natin kailangan ng malakas pa mga idol, ang kailangan lang talaga natin yung umiigkas, kasi pagka malakas baka mapilayan natin yung mahuhuli natin, lalo kung gusto nating buhayin. Alright, linisan ko lang ito mga idol. So ito na mga idolo yung ating napili. So bago natin putulin yung dulo, tansyahin natin kung nasa tamang posisyon ba. Ayan, so dahil iyon yung silo natin, dito natin ikakabit sa gitna nitong lugar na to, kasi lalagyan natin ng bakod kapag ganun, tsaka bakod papunta dito. Mahalaga yung may bakod mga idolo, para sakto lang yung dadaanan niya. Yung ating taling gagamitin mga idolo, so lagyan lang natin dito ng loop. Meron na tayong loop, ito na mga idol yung ating ginawang loop. Diyan natin ipapasok yung line natin para lumiit. Yan, so alright, dahil meron na tayo nito, ang gagawin natin, ilalagay na lang natin siya dito sa ating baligwasan. Kahit anong klaseng paglalagay mga idolo basta yung siguraduhin nyo lang na hindi matatanggal pagka nakahuli, kasi sigurado babatakin yan. Kailangan maayos yung pagkakatali nyo din. Dahil meron na tayong ganito, kailangan na lang natin ng kahoy, yung magiging trigger natin. Trigger natin pagka naapakan yung kahoy, pwede na siguro itong ganito. Hindi mo kailangan ng maganda, mga ganyang kahaba. Nalagay natin dito, sukatin mo mga idolo yung bilog kung gaano kalaki. Yan, pwede na yung ganyang kabilog. Tapos dito natin ilalagay yung ating kahoy. Itali na natin. Meron na din tayong kahoy dito. Goods na yan mga idol. Kailangan na lang natin yung ganito, yung naka-curve. So madaming pwedeng gamitin, pwedeng pa 7 or pwedeng pa curve. So yung gagamitin ko yung pa curve. So pwede na yung kahoy na to. Ayan. So ito yung napili ko mga idolo. Ayan. Medyo malambot, kasi pagka matigas ay mahirap baluktutin.
So ito mga idol yung gagamitin natin. Bali na balatan na. Mas maganda mga idol kung hindi na balatan. Pero dahil ito na yung nakuha natin, okay na yan. Lakad niya. Medyo mahirap, kailangan talaga medyo malambot. So pwede na yan, trial lang muna natin mga idol dahil para may makita kayong idea kung paano gumawa. So yan, napakadali na yan mga idol kasi wala ang itak. So kung magpuputol kayo ng kahoy na pambakod, lalo na wala kayong dalang itak, i-twist nyo mga idol para kahit papano may talim. Yan. Kasi pagka ordinaryong bali lang na papaganyan, walang talim. Mas maganda yung twist. Diba? Legit na legit yan mga idol. Lalagyan natin yan ng B-shape. So lalagyan natin dito yan. O ito mga idol, may naipon na tayong mga kahoy na pwede natin may pambakod. Alright, simulan na natin. Ito na mga idolo yung ating nagawa. Ito na yung bakod niyan. Wala tayong ginamit na itak. Karugtong ng silo natin na to. Para pagka napunta dito sa lugar na to, legit malaki yung chance na mahuli yun, yung target. Alright, so kailangan na lang natin ng kahoy na to. Yan, bilang ilalagay natin dito. Yan. Kailangan natin ng kahoy na to para ilalagay natin dito mga idolo. Sabitan ng ating trigger. Tapos kailangan mo ng apakan. Nga pala mga idol, yung mga bakod kailangan hindi yung maliliit, kailangan yung medyo mahaba. Pagpalagay mo ng ganito kataas yung dadaan, overhead niya pa rin yung mga bakod, hindi niya pwedeng hakbangan. Kaya no choice, dadaan talaga siya dito sa dana yan. Alright mga idolo, dali. Alright, balik na natin yung ating mga dirty dito. So ganito ako magsilo mga idolo. Ayoko nang nililinisan yung aking silo. Gusto ko yung tipong madumi. Madumi na ulit. Saka natin siya gawin ulit. Alright mga idolo, bali may trap na tayo dito, may trap pa tayo doon, sigurado na yan. Pagka mapadaan sa silo ni Pinuno, dali. Kung nagustuhan mo mga idolo yung aking simpleng content, papalaw naman dyan at pahit ng like button. Alright?